At para sa ating mga balita, paghahari ni Erdogan sa Turkey, game over na ba? At Donald Trump, naghahanda na sa isang malaking gera. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Minsan siyang nangarap na pamunuan ang mundo ng mga Muslim. Pero ngayon, hirap na niyang kontrolin kahit mismong ang kabisera ng kanyang bansa. Yan ang kwento ni Recep Tayyip Erdogan. Sa loob ng mahigit 20 taon ay pinamunuan niya ang Turkey. Una bilang punong ministro at ngayon ay bilang pangulo. Sa mga panahon ng kanyang pamumuno ay unti-unting binuwag niya ang lahat ng mga demokratikong proseso sa kanyang bansa. Ang malayang hudikatura at ganun din ang sekularismo sa Turkey. Pero tila umabot na sa sukdulan ang pasensya ng kanyang mga kababayan. Bigla silang nag-alsa at ngayon nga ay nasa ikalawang linggo na ng mga kilos protesta. Mücadele devam! Can sağlam be. Nag-ugat ang mga protesta sa isang kontrobersyal na pag-aresto noong nakaraang linggo. Inaresto ng mga opisyal ng Turkey ang mayor ng Istanbul noong Miyerkules na si Ekrem İmamoğlu, na ngayon ay nakakulong dahil sa kasong korupsyon. Pero hindi lang siya isang ordinaryong politiko sa Turkey. Si İmamoğlu ang pinakamalaking kalaban ni Erdogan. Dapat sana ay itatalaga siya bilang presidential challenger sa 2028 election. Pero ilang araw bago siya opisyal na ihayag, bigla siyang inaresto. Mula sa pag-aresto, lumawak pa ang isyong ipinaglalaban ng mga kilos protesta. Hindi na lang ito tungkol kay İmamoğlu, kundi sumisigaw na rin ang mga tao dahil sa kawalan ng trabaho, mataas na inflation, lumiliit na kalayaan sa bansa at sa pilitang pagpapatupad ng mga konserbatibong batas ng Islam. Sa madaling salita, maraming dahilan para magprotesta dahil halos lahat ng aspeto ng bansa ay gumuho na sa ilalim ng pamumuno ni Erdogan. Sa kabila nito, nananatili siyang matigas. Sinisisi pa niya ang oposisyon sa pagpapasimula ng mga karahasan at tinawag silang primitibo at mahina. Ang mga nangyari sa nakalipas na 5 araw ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na ang oposisyon sa Turkey ay masyadong maliit, mahina, at walang malinaw na direksyon. Hindi maaasahan ang oposisyon na mamuno sa isang bansa, lalo na sa mga lokal na pamahalaan, kahit man lang sa isang simpleng buffet. Pinipigilan ng mga pulis ni Erdogan ang mapayapang protesta gamit ang pepper spray. Sa ngayon ay mahigit 1,200 katao na ang inaresto, kabilang na ang ilang mamamahayag. Ang bansang Turkey ay kinikilala noon bilang modelo ng sekularismo at progresibong demokrasya sa West Asia. Kaya ang tanong ng marami, paanong nauwi sa ganitong sitwasyon ang Turkey? Noong una ay naging maunlad ang Turkey dahil sa mga plataporma ni Erdogan. Pero sa nakalipas na dekada, unti-unting bumagsak ang bansa. Halimbawa nito ay ang nangyari sa lira na currency ng Turkey. Noong 2015, ang halaga ng $1 ay katumbas ng 2.6 lira. Ngayon, halos umabot na ito sa 38 lira kada dolyar. Ganito ang iniwang pamana ni Erdogan. Sa paglipas ng panahon ay patuloy na lumolobo ang inflation. Noong nakaraang buwan, pumalo ito sa 42% at isa sa mga itinuturing na dahilan ay ang maling economic policy ng Pangulo. Iginiit ni Erdogan na dapat ay panatilihing mababa ang interest rates dahil labag daw sa Islam ang pagbibigay ng mataas na interes. Umabot na sa 50% ang rate ng inflation, pero hindi pa rin kumikilos si Erdogan, dahilan para lalong maghirap ang kanyang mga mamamayan. Habang nagdurusa ang Turkey, mas abala naman si Erdogan sa pagpapalaganap ng Arab Spring at pakikialam sa issue ng Kashmir.
Tuwing may pagpupulong sa United Nations, laging binabanggit ni Erdogan ang Kashmir kahit walang magtatanong o humihingi ng kanyang opinyon tungkol dito. Lagi niyang bukang bibig ang aping kalagayan ng bansang Kashmir. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang tunay na naaapi? Walang iba kundi ang mga mamamayan ng Turkey na nakikita ninyong binobomba ng water cannon, sinasaktan ng mga pulis at itinataboy gamit ang pepper spray. Tila nakalimutan daw ni Erdogan ang pinaka-basic na tuntunin sa politika. Ayusin muna ang sarili mong bansa bago makialam sa iba. Imbes naman na magbigay ng babala o aksyon laban sa panunupil ni Erdogan, naging malamya at halos walang epekto ang mga statement na sinasabi ng European Union tungkol sa mga nangyayari sa Turkey. Habang para naman sa Amerika, ang nangyayari sa Turkey ay isang panloob daw na usapin na hindi dapat pakialaman. Malinaw na hindi nila masyadong pinapansin ang pagbagsak ng demokrasya sa Turkey dahil mahalaga para sa kanila si Erdogan. Si Erdogan ay nagsisilbing tulay sa iba't ibang usapin tulad ng pakikitungo sa bagong gobyerno ng Syria. Siya din ang nakikipag-ugnayan sa pagitan ng Ukraine at Russia. At bilang isang miyembro ng NATO, mahalaga ang papel ni Erdogan sa seguridad ng rehiyon. May pahiwatig din na sinusuportahan ni Elon Musk si Erdogan dahil ipinatigil ni Musk ang X-account ng mga oposisyon sa Turkey, isang uri ng pagsupil sa malayang pamamahayag. Marami ng pagsubok na pinagdaanan ang rehimen ni Erdogan sa Turkey na matagumpay niyang nalampasan. Pero ngayon, mahina na si Erdogan. Mas matanda na siya at hindi na kasing popular dati. At higit sa lahat, may bago na siyang karismatikong kalaban sa politika. May posibilidad na habang gusto niyang ibalik ang lakas ng Imperyong Ottoman sa Turkey, baka maging daan pa ito para sa kanyang pagbagsak. Samantala, naniniwala naman ang mga nagpoprotesta sa Turkey na ang pag-aresto kay Imamoglu ay may halong politika. Isang paraan para alisin siya sa landas ni Erdogan bago dumating ang susunod na halalan. Pero sino nga ba si Imamoglu? Ano ang kanyang mga nagawa at bakit desperado si Erdogan na mawala siya sa eksena? Nagsimula ang mga protesta sa Turkey matapos salakayin ng mga pulis ang bahay ng mayor ng Istanbul na si Ekrem Imamoglu. Madaling araw nang isinagawa ang raid. Nakita ni Imamoglu ang nangyayari sa labas kaya't naghanda siyang sumuko. Pero bago siya arestuhin, naglabas si Imamoglu ng isang video. Nalulungkot ako na may mga taong gustong baluktutin ang kagustuhan ng taong bayan at ginamit pa ang ating pulisya para sa kanilang masamang balak. Daan-daang pulis ang ipinadala sa aking bahay. Sa harap mismo ng tahanan ng milyon-milyong taga-Istanbul. Pinapahirapan nila tayo, pero gusto kong malaman ninyo na hindi ako sisuko. Mahal ko kayong lahat at ipinagkakatiwala ko ang sarili ko sa ating bayan. Gusto kong ipaalam sa lahat na mananatili akong matatag at ipaglalaban ko ang katotohanan laban sa mga gumagawa ng ganitong katiwalian. Hindi pinangalanan ni Imamoglu kung sino ang taong tinutukoy niya na ginagamit ang batas ng bansa bilang armas. Pero para sa mga taga-Turkey, alam nila kung sino ang tinutukoy ni Imamoglu. Matagal nang gusto ni Erdogan na pabagsakin si Imamoglu at nitong Miyerkules ng umaga, sinamantala niya ang pagkakataon para gawin ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang protesta ngayon sa Turkey. Si Imamoglu ang pangunahing katunggali ni Erdogan sa politika. Nakatakda sana siyang ideklarang opisyal na kandidato ng oposisyon sa pagkapangulo. Pero bago pa mangyari, inaresto na siya ng kapulisan. Gayunman, itinuloy pa rin ng oposisyon ang kanyang nominasyon. Si Ekrem Imamoglu ay ipinanganak noong 1970 malapit sa lungsod ng Trabzon sa hilagang silangan ng Turkey. Lumipat siya sa hilagang Cyprus para mag-aral sa mga lokal na universidad doon. Pero kalaunan ay lumipat siya sa Istanbul University noong 1990 para tapusin ang kanyang kursong Business Administration. Kumuha rin siya ng master's degree sa Human Resource Management sa parehong universidad. Matapos graduate, nagtayo si Imamoglu ng isang restaurant sa Istanbul at pinamunuan din ang negosyo ng kanilang pamilya sa construction. Naging bahagi rin siya ng board ng isang football club sa kanyang bayan. Noong 2009,
Pumasok si Imamoglu sa politika at makalipas ang 5 taon, nanalo siya bilang mayor ng isang distrito sa Istanbul. Noong 2019, siya ang napiling kandidato para sa pagkaalkalde ng buong lungsod. Ang lungsod ng Istanbul ay hawak noon ng partido ni Erdogan, ang AK Party. Hinawakan din ito ng mga dating political party ni Erdogan sa loob ng 25 taon. Naging mabigat ang laban ni Imamoglu, pero nagwagi siya sa botohan sa lamang na 11,000 votes. Dahil dito, umapila ang partido ni Erdogan at ipinawalang bisa ang eleksyon. Isang muling eleksyon ang isinagawa makalipas ang 2 buwan, pero mas malaki na ang panalo ni Imamoglu sa pagkakataong ito dahil umabot sa halos 800,000 na boto ang kanyang lamang. Dahil dito, hindi lang nabigo si Erdogan at ang kanyang partido na patalsikin si Imamoglu, kundi mas napalakas pa nila ang kanyang mandato bilang alkalde. Dahil dito, nagpalit ng diskarte ang kampo ni Erdogan at ginamit niya ang batas laban kay Imamoglu. Noong 2022, hinatulan si Imamoglu ng 3 taong pagkakakulong at pinagbawalang pumasok sa politika dahil tinawag niyang hangal ang Supreme Election Council ng Turkey, ang konseho na nagpawalang bisa ng unang botohan. Umapila sa Imamoglu sa hatol, pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang kanyang apela. Hindi pa rito nagtatapos ang mga pag-atake laban kay Imamoglu. Noong Martes, binawi ng Istanbul University ang kanyang bachelor's degree na di umano'y hindi daw valid dahil ang university na kanyang pinasukan noong una ay hindi pa kinikilala ng mga panahong yon. Noong una ay wala namang naging problema sa edukasyon ni Imamoglu. Sa katunayan ay pinayagan pa nga siyang kumuha ng master's degree. Pero ngayon, kapansin-pansin na bigla na lang naging issue ang edukasyon niya. Naniniwala ang marami na kahina-hinala ang timing ng problemang ito dahil isa sa mga pangunahing kwalifikasyon ng isang kandidato sa pagkapangulo ay ang pagkakaroon ng master's degree. Ibig sabihin, kung tuluyang babawiin ang kanyang diploma, mawawalan siya ng karapatang tumakbo bilang pangulo. Makalipas ang 24 na oras matapos bawiin ang kanyang diploma, biglang inaresto si Imamoglu dahil sa mga kasong katiwalian at di umano'y pagtulong daw sa terorismo. Bagaman pansamantalang itinigil ang kasong terorismo laban sa kanya, nananatili siyang nakakulong habang nililitis naman ang kanyang kaso sa korupsyon. Dahil sa mga nangyaring ito, maliwanag na ngayon sa isip ng mga taga-Turkey na gusto lang siyang alisin ng gobyerno ni Erdogan. Si Imamoglu ang pinakamalakas na kalaban ni Erdogan sa politika. Sa katunayan ay natalo niya ang kandidato ni Erdogan 2 beses noong 2019 at muli siyang nanalo sa pagkaalkalde ng Istanbul noong 2024. Sa ibang balita, Donald Trump naghahanda na sa isang malaking giyera. Kasalukuyang binobomba ng Estados Unidos ang mga Houthi sa Yemen. Pero tila may mas malaking pinaghahandaan ngayon si Donald Trump. Kamakailan ay dumating ang mga B-2 stealth bomber sa Diego Garcia, isang liblib na isla sa Indian Ocean na ginagamit bilang base ng US at UK. Ayon sa mga flight trackers, hindi bababa sa 7 B-2 bombers ng Amerika ang lumipad mula Missouri patungong Diego Garcia. Bukod dito, may kasama pa itong 3 C-17 cargo planes at 10 aerial refueling tankers, isang napakalaking air deployment na bihirang mangyari nang walang matinding dahilan. Sinasabing hindi basta-basta ipinapadala ang B-2 bombers para lamang ipakita ang lakas ng militar. Ang tunay na gamit nito ay ang pag-atake sa teritoryo ng kaaway nang hindi napapansin at ang pagbagsak ng mabibigat na bomba. Ginamit na ang mga ito sa mga nakaraang digmaan tulad ng Gulf War, Iraq War at sa Afghanistan. Dahil nasubok na ang B-2 bomber sa pagbomba sa Yemen, posible rin silang gamitin sa panibagong pag-atake laban sa mga Houthi. Noong Oktubre ng nakaraang taon, ginamit ang mga ito sa isang airstrike sa Yemen, pero hindi pa si Trump ang pangulo noon. Ngayon na si Trump na ang nakaupo sa White House, tila mas nais niyang ipakita na seryoso siya sa paglaban sa mga Houthi at sa pagbabanta sa Iran.
Nagsisipag-atrasan na ang mga rebeldeng Houthi. Marami sa kanilang pinakamagagaling na miyembro ang patay na. Pero patuloy pa rin silang nagpapaputok ng missiles sa mga barko nang walang pinipiling target. Bagamat parang walang direksyon ang kanilang pag-atake, hindi sila basta-bastang grupo. Sila mismo ang gumagawa ng marami sa kanilang mga armas, kabilang ang mga missiles. Bukod dito, may suporta rin sila mula sa Iran na nagbibigay sa kanila ng dagdag na armas at bala. Sa madaling salita, ginagamit ng Estados Unidos ang base militar dito sa Diego Garcia bilang strategic location para sa kanilang operasyon laban sa mga Houthi sa Yemen. Ang base na ito ay mahigit 3,500 kilometers ang layo mula sa Yemen at 4,000 kilometers naman mula sa Iran. Sa madaling salita, ligtas ang lugar na ito para sa pagganti ng dalawang bansa. Dahil dito, maaaring magsagawa ng opensiba ang US nang hindi gaanong nag-aalala sa depensa. Ang B-2 stealth bombers ay isang sasakyang pandigma na hindi basta-basta madedetect ng radar. Ginagamit ito ng Estados Unidos para magsagawa ng airstrike at bumalik sa base ng ligtas. Bukod dito, pinalalakas pa nila ang presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang unit, kabilang ang USS Carl Vinson Aircraft Carrier Strike Group, ang F-35 stealth fighter jets at iba pang barkong pandigma. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na strategy ni Trump laban sa Iran at sa mga kaalyado nito. Yan ay dahil matagal na niyang itinuturing ang Iran bilang isang malaking banta. Matatandaan na umatras si Trump sa nuclear deal sa Iran noong kanyang unang termino. Ipinapatay niya rin si Iranian General Qasem Soleimani noong 2020 at nagpatupad ng matitinding sanctions laban sa ekonomiya ng Iran. Ngayong nakabalik na si Trump sa pwesto, itinuturing ni Trump ang mga Houthi bilang proxy militia ng Iran. Inuuna niyang sugpuin ang mga ito para bigyang babala ang Iran. Sa katunayan, noong Enero 22, 2 araw matapos siyang maupo bilang Pangulo, idinagdag niya ang mga Houthi sa listahan ng foreign terrorist groups. Mula noon, lalong tumindi ang mga airstrikes ng US sa Yemen at sa isang gabi lamang, 17 airstrike ang isinagawa. Malinaw ang mensahe ni Trump sa Iran: makipagkasundo sa kanya batay sa kanyang mga kondisyon o humanda sa digmaan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.